Ito ang cruise ship na tumagilid at lumubog nang tumama sa isang malaking bato. Pag-usapan natin ang malagim na paglubog ng barkong ito sa bagong documentary na Shipwreck, Nightmare at Sea. Disclaimer lang, summarize and simplified na nga yung gagawin ko, so panoorin nyo na nga lang yung docu for the full details or yung sa YT kay internet historian. Okay? Magsisimula itong lahat sa Costa Concordia na isang malaki at sosyal na cruise ship. Ang kapitan nito ay si Captain Francesco Schettino na isang baguhan at chill-chill nga lang na kapitan. Sobrang laki ng barko na ito kaya nga marami kang pwedeng gawin, tapos iikot ka pa nga sa iba't ibang mga lugar, so sinong may ayaw, may experience makasakay sa isang cruise ship, di ba? January 2012, nagsimula na nga itong umandar kasama ang maraming tao at mga pamilya kung saan masaya naman sila noong una. May mga nagsiswimming, may mga nagsusugal, may mga nagmumuni-muni, may mga kumakain at marami pang iba. Pero maya-maya lang, dito na nga sila matatakot nang bigla ang dumagundong yung buong barko. January 13, 2012 na Friday the 13th pa man din, lalapit nga yung barko sa shore nga ng Giglio Island na normal naman nilang ginagawa pero this time, marami nga silang maling magagawa. Masyadong mabilis yung takbo ng barko tapos dagdag mo pa na hindi nga magkaintindihan ng maayos yung kapitan at yung mga tao niya dahil na nga rin sa language barrier, kaya naman dito na nga nangyari yung malaking aksidente. Imbes na kumaliwa, kumanan yung barko at dahil mababaw na nga rin yung tubig doon, around 9:45 PM tuluyan na nga itong tumama doon sa malaking batong nasa ilalim ng tubig. Agad na pumasok yung tubig doon sa loob ng barko na sumira nga sa mga kuryente and generator nila, and sa sobrang laki nga nung butas, mabilisan na nga rin tumabingi nga yung barko. Siyempre nagpanik na nga agad yung mga tao kasi nga nagloloko na nga yung kuryente, tumatabingi na nga yung barko, and yung mismo mga empleyado halatang halata na daw nila na nagpapanik na nga rin daw. At nga silang nagsuot ng life vest at nagprepare nga na sumakay na nga sa mga lifeboats, pero ang problema, nagsinungaling nga yung kapitan ng barko. Imbes na sabihin na malaki na nga yung tama ng barko at lulubog na nga ito, naging in denial pa nga yung kapitan to the point na tuwing tinatanong ka siya siyang Coast Guard kung kailangan ba niya ng tulong, ganito ganyan, kung ano nga ba yung mga nangyayari, ang sinasabi niya lang, hindi, nag-blackout lang daw, hindi daw lulubog, no need for evacuation ganyan, na isang malaking pagkakamali. Katunayan, sa sobrang laki nga nung butas doon sa barko, sobrang bilis nga nitong tumabingi na nagpahirap nga doon sa mga nakasakay na makatayo pa. Ang malala pa dito, kahit alam na nilang lumulubog na nga yung barko, ang sinasabi nila na, "Huwag magpanik, hindi lulubog yung barko, bumalik muna kayo sa mga kwarto nyo, ganito ganyan," na mas lalong nagpapapanik ka sa mga tao kasi nga, paano sila maniniwalang okay lang yung barko kung yung mismong barko tabinging-tabingi na. Makalipas ang halos isang oras na lumulubog na nga yung barko, dito na nga nag-announce yung kapitan na iwan na nga yung barko at pinapa-evacuate na nga niya yung mga pasahero na hindi nga rin magiging madali. Walang masyadong crew na nag-a-assist nga doon sa mga pasahero, na kanya-kanya na nga lang sila sa pag-manage nga ng mga lifeboats para nga makasakay sila and makaalis na nga doon sa barko. Ang mahirap pa nga dito, tabingi na nga masyado yung barko kaya naman yung ibang mga lifeboats nahirapan nga silang makababa kasi nga nakasandal or halos nakapatong na nga sila doon sa barko eh. Tunayan, sa sobrang tabingi na nga yung barko, literal na gumagapang na nga yung mga pasahero doon sa gilid ng barko para nga lang makababa doon sa mga lifeboats. Agad din namang umaksyon yung Coast Guard at yung mga otoridad nga sa Giglio Island para nga tumulong kung saan isa-isa nga nilang inaalis yung mga pasaherong nakasakay doon sa Costa Concordia. Yun lang, nahirapan nga silang iligtas yung mga pasahero kasi nga nasa iba't ibang parte nga sila ng barko dahil nga walang maayos na coordination kung saan yung iba ay nasa bungad lang, may ibang nasa kabilang side, tapos may mga ibang nasa loob pa, kaya naman nahirapan nga silang iligtas silang lahat. Ang nakakagalit at malala pa nga dito, na pag-alamang hindi pa nga nakakaalis yung lahat nga ng pasahero ng barko, pero yung mismong kapitan, nakaalis na nga siya ng barko niya at nakapagtago na nga sa isang hotel. Sobrang daming nabastusan nga dito kasi nga 'di ba merong kasabihan, the captain goes down with the ship. I mean hindi naman niya kailangan magpalubog kasama nga yung barko niya, pero kasi bilang kapitan, siya dapat yung pinakahuli. And lahat nga ng tao and pasahero niya muna, sila muna yung dapat makakaalis bago nga siya. Pero kasi sa case na to, siya pa yung nauna habang yung ibang mga tao hindi nila alam kung makakasurvive ba sila. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari kung saan tuluyan na ngang humiga patagilid nga yung barko, kung saan halos buong barko nakalubog na nga doon at sa dulo, 32 na buhay ang natapos nga sa trahedya na ito, kabilang ang 27 na pasahero at 5 mga crew members.
Nakakalungkot pa dito, yung huling katawan na nakuha nga dito na si Russell Rebello, na-recover nga lang siya 3 years later nung tuluyan na nga naangat yung barko para isalvage nga yung mga laman nito at para makapag-imbestiga na nga ng maayos nga sa tunay na nangyari. Alabas sa investigasyon, nakaramihan nga sa mga nasawi ay dahil nga sa pagkalunod na yung iba nga ay tumalon nga doon sa dagat at yung iba naman ay natrap nga sa loob nga mismo ng barko. Agad ngang pinapanagot yung kapitan dahil nga hindi siya agad umaksyon, nagsinungaling pa nga siya, hindi siya nagpa-evacuate agad, tapos dagdag mo pa nga daw na nauna pa nga siyang umalis ng barko kaysa sa mga pasahero nga niya, di ba? Noong 2015, nahatulan nga ng guilty itong si Francesco at nagsimula nga siyang makulong for 16 years. Ang depensa naman ni Francesco, hindi lang daw siya yung dapat managot kundi yung iba pa nga daw kasi nga kung maayos lang daw na nasunod nga yung instructions niya, posible daw na hindi naman daw ganun kalala yung nangyari eh. Sa totoo din naman, base nga sa isang simulation, kung hindi nga lang daw nagkaroon ng language barrier at kung nasunod nga lang daw yung eksaktong sinabi nga ng kapitan, may chance na makaiwas daw ng konting-konti lang yung barko or kung tatama man daw, hindi nga daw ganun kalala sana. Pero regardless, isa lang to sa napakaraming pagkakamali na nagawa nga nung gabi na yon. And kung isipin mo nga, hindi naman nila kailangang umiwas kung hindi sila sobrang lumapit din in the first place eh. Dagdag pa nga ni Francesco, sobrang underqualified daw yung karamihan sa mga empleyado nga daw nung barko, lalong-lalo na nga daw yung mga nagkokontrol dito. Kaya nga daw, hindi daw malabong magkakagulo-gulo daw talaga sila. Dulo may mga ilang nakasuhan and nakulong pero basically, si Francesco ang pinakasumalo nung lahat nga ng parusa at pananagutan sa nangyaring ito. Nasuhan din naman yung may-ari nga ng barko at nagbayad din naman sila sa ilang mga pamilya pero sadly, hindi rin sila fully nanagot sa nangyaring ito. Sobrang nakakalungkot lang na trahedya na maiiwasan naman sana pero dahil nga sa napakaraming mga kapabayaan at mali-maling ang mga desisyon, nauwi nga ito sa maraming buhay na nawala na gusto lang naman sana nilang magpahinga at yung iba ay gusto lang namang magtrabaho at mag-uwi ng pera para sa mga pamilya nila.